Walang mintis kung tumaya itong si Aling Susana. Malaking bagay ang wedding sa kanila. Umaasa na tumama ang numerong itinaya. Sa isang linggo ho, ilang beses mo pa yung tumataya? Hindi linggo araw-araw. Gaya ngayon, tanghali, meron, no? Kahit 20 pesos, makakataya ka. At makakaya gusto mo, nasa iyo lang yun. Marami mo ba tumataya dito? Halos lahat. Hindi halos, lahat. Tapos unang araw, magkano na upin? Swertihan lang daw ang wedding. Pwedeng kumita ang piso ng 25 pesos hanggang 800 piso. Minsan, walang-wala ka. Pag tumama ka, pinaka-premium na yun, tumama ka sa wedding. To accuse the Lord of all wedding lords, no less than the President of the Republic of the Philippines, Joseph F. Estrada. Ang wedding ay isa sa rason kung bakit bumagsak ang dating Pangulong Estrada. Naakusahan itong tumanggap di umano ng lagay mula sa mga kapitalista o mga financier ng wedding. Malinis ang aking konsyensya. We cannot catch up with our neighbors by means of rent-seeking or by the proliferation of a gambling economy. Lantaran ang wedding sa baluarte ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Walang kadala-dala ang mga operator sa sinapit ni ERAP. Tuloy pa rin ang tayaan. Tara dito nga. Larong pang mahirap ang wedding kahit 50 sentimos ay pinapatulan. Malaki ang kita ng wedding operator. Ayon na rin kay Chavit Singson, kumikita siya dati ng 35 milyong piso kada buwan mula sa koleksyon ng wedding sa Ilocos. Mula Cobrador ay ipapasa naman ang nakolektang mga taya sa Cabo. Siya naman ang magdadala ng lahat ng mga nakuhang taya sa istasyon. Ang isang stasyon ay binubuo ng bangka. Kasama dito ang table manager, watcher, pointer, recorder at rebesadores. Sa kaha naman nakastasyon ang cashier manager, field cashier at counter. Ang cashier manager at table manager ang namamahala ng pumapasok sa ingreso. Mula rito ay may auditor na nagre-report sa facilitator ng wedding. Dito na pumapasok ang wedding operator na tumatanggap ng perang kinita mula sa operasyon. Ang wedding operator naman ay nagbibigay ng intelihensya o protection money sa pulis, sa mayor o governor. Malawak ang koneksyon ng wedding, kaya di maputol-putol nito. Kung tutusin, mahina ang 1 milyong pisong kita kada araw mula sa mga syudad. Menos na rito ang nailagay sa intelihensya. Mahirap daw alisin ang wedding sa Pampanga. Kung ang kasino o loto ay ginawang legal ng pamahalaan, bakit hindi na lamang isama ang wedding? Kung sinasabi nilang illegal ang wedding, illegal ang wedding, maraming illegal dyan. Bakit yung maliliit lang ang pinupuntilian nila? Bakit hindi yung malaki? Ang Kapampangan. Ngunit iba naman ang eksplanasyon ni Police Chief Superintendent Reynaldo Beroya, hepe ng PNP Region 3. Malaki na raw ang binaba ng operasyon ng wedding sa Pampanga mula 200 kaso laban sa wedding kumpara noong 1 taon. 400 kaso na ang naisasampa ngayon. Nasa gilid-gilid yan, no? I'll be very candid, no? Not necessarily proliferation, no? Meron mga guerrilla type of operations right now, no? But unlike before, no? Na ang wedding lords ang namimili ng mga police commanders, ngayon ay wala na, no? These wedding lords have taken and treated her as a helpless governor who reigns without ruling. They have succeeded to suck money from the majority who are poor. Isinangkot din ang pangalan ni General Beroya ni Senador Lacson na isa siya sa tumatanggap ng intelihensya ng 3 milyong piso kada buwan mula sa mga wedding lords. Ni hindi raw siya marunong tumaya sa wedding. Panay kasi lumalingan ng kanyang sinasabi, no? Sana nga, totoo yung sinasabi niyang figures, no? But you know, the truth is, talaga, we have a no-take policy, no? Lahat ng nakausap namin ay pabor gawing legal ang wedding. Wala nang patago-tago at wedding operator lang ang makikinabang. Wala rin namang epekto kung maging maselan ang wedding sa Pampanga. Magpapakita ng konting bagsik ang pulis, balik na naman sa dati. Manguhuli sila ngayon, bukasan meron. Manguhuli sila ngayong gabi, bukas meron. Ganun lang yun. Kasi marami, at ano sabihin mo, baligtarin mo ng mundo, marami ang nakikinabang sa wedding.
Nakatali ang kamay ng gobyerno na maitigil ang weteng dahil mismong nasa gobyerno ay nakikinabang dito. Kung sa sariling balwarte ng Pangulong Arroyo ay malakas ang weteng, ano pa kaya sa ibang probinsya? Naitanim na sa sistema ng ating lipunan ang weteng. Kahit na ipakulong pa ang isang Pangulo ng bansa, ay tuloy pa rin ang tayaan. Siguro nga dapat timbangin ang usaping gawing legal ang weteng. Kung ito ang paraan para di pakinabangan ng mga mapagsamantalang wetting operators at tiwaling politiko ang milyong pisong kinikita ng operasyon. Maibabalik na sa mahihirap ang perang pinaghihirapang itaya na tanging hangad lang ay konting ginhawa sa buhay.